Isipin mo ito, kaibigan. Isang makitid na dagat. Pero dito dumadaan ang halos 20% ng langis ng buong mundo. Ngayon biglang nagbanta ang Iran. Isasara namin ito. At ang mas nakakatakot, hindi lang ito simpleng banta. Ito ay maaaring magdulot ng global economic collapse, pagtaas ng gasolina, at posibleng World War scenario. Tanong, hanggang saan aabot ang tensyon kung magmatigas ang Amerika? At ano ang mangyayari sa mundo kapag tuluyang nagsara ang Strait of Hormuz? Ano ba ang Strait of Hormuz? Para maintindihan mo kung gaano ito kalaki, ang Strait of Hormuz ay isang strategic choke point sa pagitan ng Iran at Oman. Dito dumadaan ang oil tankers, LNG shipments, global energy supply. Ayon sa ulat, halos 1/5 bahagi ng langis sa mundo ang dumadaan dito. Ibig sabihin, kapag nagsara ito, hindi lang Middle East ang apektado. Buong mundo ang tatamaan. Ano ang nangyari? Bakit nagkaganito? Nagsimula ang lahat matapos mabigo ang peace talks sa pagitan ng US at Iran. Agad nagdesisyon ang US na magpatupad ng naval blockade. Target, pigilan ang mga barkong papasok at palabas ng Iran. Ayon sa ulat, sinimulan ang blockade noong Abril 13, 2026. Lahat ng barkong may kinalaman sa Iran ay hinharang. At dito na nagalit ang Iran. Tinawag nila itong illegal at parang piracy. Babala ng Iran, isasara namin. Dito na naging seryoso ang sitwasyon. Naglabas ng babala ang Iran. Kapag nagpatuloy ang blockade ng US, isasara nila ang Strait of Hormuz. Hindi lang yan. Sinabi rin nila, kung hindi ligtas ang kanilang ports, walang port sa buong Gulf ang magiging ligtas. Ibig sabihin nito, hindi lang US ang kalaban. Lahat ng barko sa rehiyon pwedeng madamay. Ano ang ginawa ng US? Hindi umatras ang Amerika. Sa ilalim ni Donald Trump, nag-deploy ng warships, aircraft. 10,000 plus troops. May mga barko na pinabalik. May mga tanker na mino-monitor. And ayon pa sa Pentagon, sa unang araw halos walang barkong nakalusot sa blockade. Ang delikadong standoff. Ngayon isipin mo ito, Iran handang magsara ng strait. US patuloy ang blockade. Mga barko naka-hold. Oil supply na nanganganib. Ito ang tinatawag na high-risk military standoff. At kahit may temporary na pagluwag, pinayagan ulit ang ilang barko. Pero kailangan ng approval ng Iranian forces. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang tension. Nakabitin pa rin ang sitwasyon. Bakit delikado ito sa mundo? Kapag nagsara ang Strait of Hormuz, tataas ang presyo ng langis. Gasoline tataas. Kuryente tataas. Presyo ng pagkain tataas. 2, global economic shock. Stock market babagsak. Inflation lalala. 3, posibleng digmaan. US laban sa Iran escalation. Posibleng madamay, Israel, Russia, China. Ano ang sinasabi ng ibang bansa? Hindi lahat sumasang-ayon sa US. May mga bansang nag-aalala, gusto ng diplomacy, at ang iba, ayaw madamay sa giyera. Kasi malinaw, kapag sumabog ito, walang panalo. May pag-asa pa ba? Sa ngayon, may ceasefire, may negotiations, may konting pagluwag sa shipping. Pero ayon sa reports, fragile pa rin ang sitwasyon. Ibig sabihin, isang maling galaw lang. Pwedeng sumabog ulit ang tensyon. Ano ang posibleng mangyari next? 3 senaryo. Senaryo 1, tuluyang magsara ang Hormuz. Worst case, global crisis. Senaryo 2, manatiling tension pero bukas ang strait. Controlled conflict. Senaryo 3, magkasundo ang US at Iran. Best case. Pero pinakamahirap mangyari. Realidad ng geopolitics. Hindi ito simpleng laban.
Ito ay tungkol sa oil, power, control, influence. Sa likod nito, mga bansang naglalaban, mga interes na nagbabanggaan. Ang epekto sa Pilipinas. Ngayon, itanong natin, paano naman tayo dito sa Pilipinas? Hindi man tayo direktang kasama sa gulo, damay pa rin tayo. Bakit? Dahil ang Pilipinas ay import-dependent sa oil. Umaasa sa global supply chain. Kapag nagka-problema sa Strait of Hormuz, immediate epekto, tataas ang presyo ng gasolina, tataas ang pamasahe, tataas ang bilihin. Long-term epekto, inflation, pagbagal ng ekonomiya, hirap sa araw-araw na buhay. Ibig sabihin, kahit malayo ang giyera, ramdam natin dito sa bulsa. Psychological war. Hindi lang baril ang laban. Hindi lang ito laban ng missiles at barko. Ito ay labanan ng utak at emosyon. Ginagamit ng dalawang panig ang media, statements, threats, para takutin ang isa't isa. Halimbawa, ang Iran, isasara namin ang Strait of Hormuz. Ang US, tuloy ang blockade. Ito ay tinatawag na psychological warfare. Layunin, magpakita ng lakas, magpahina ng kalaban, kontrolin ang narrative. At minsan, kahit walang putok, panalo na ang may control sa isip ng mundo. Ano ang totoong layunin? Hindi lang ito simpleng away. Sa likod nito, may mas malalim na dahilan. Para sa US, control sa oil routes, pagpigil sa influence ng Iran, strategic dominance. Para sa Iran, proteksyon ng sovereignty, pagpakita ng lakas, pagdepensa sa ekonomiya. At dito nagkakabanggaan, kapangyarihan laban sa kalayaan, kontrol laban sa paglaban. Kaya hindi basta-basta matatapos ito. Ang pinakadelikadong posibilidad. Ngayon, ito ang dapat mong bantayan. Kapag nagkamali ng kalkulasyon ang dalawang panig, isang missile lang, isang maling galaw, isang misunderstanding, pwedeng mag-trigger ng full-scale war US laban sa Iran. Posibleng madamay ang allies, regional conflict, Middle East instability, chain reaction ng attacks, global crisis, oil shock, economic collapse. Ito ang tinatawag ng experts na point of no return. Kapag umabot dito, wala nang atrasan. Ang tanong ng buong mundo. Sa huli, ito ang tanong na iniisip ng lahat. Hanggang saan aabot ang tensyon? May magpapakumbaba ba? O tuloy-tuloy hanggang sumabog? Dahil sa kasaysayan, maraming digmaan ang nagsimula sa maliit na conflict, simpleng misunderstanding, mataas na ego. Ngayon, nasa harap na naman tayo ng ganitong sitwasyon. Kaibigan, ang Strait of Hormuz ay maliit lang sa mapa. Pero ang epekto nito, kayang baguhin ang buong mundo. Isang desisyon lang, pwedeng magpataas ng presyo ng langis, pwedeng magpabagsak ng ekonomiya, pwedeng magpasimula ng digmaan. Kaya tanong ko sa iyo, sa tingin mo, ito ba ay simpleng tension lang? O simula na ng mas malaking krisis? Kung gusto mo ng ganitong klase ng content na mabilis, malinaw, walang filter, suportahan mo ito. Like, comment, ano sa tingin mo mangyayari? Subscribe, at ishare mo para mas maraming Pilipino ang maging aware.